Hello guys, welcome to our channel, GTV Tech. So, meron naman tayong panibagong video sa ating Microtech tutorials. So, uh, tuturuan kayo kung paano mag-create ng bridges or bridge sa magkaibang network or magkaibang LAN, magkaibang uh, connection or magkaibang IP address na ginagamit through pwede sa ating mga piso wifi, pwede sa access point, pwede sa ating desktop, sa mga computer shop, sa computer shop natin na mga PC or through connection LAN. So, ang gamit ko pala dito hex, wala tayong wifi. So, kunin natin. So, first po ito, i-rename natin ang ating mga port. So, ito pong Ether 1 is ating ISP. Ibig sabihin, ating internet connection. So, ISP 1 kasi ISP natin siya. Apply. Okay. So, ito pong Ether 5, ito po yung nakasalang yung aking laptop. So, lalagay ko po dito is LAN 5. Ganyan po. Okay? Okay. Then, dito sa Ether 2, lalagay natin is PPP OA 2. Ayan. Apply natin. Okay. Then, dito naman sa ating Ether 4, lalagay natin is access point. Access point. Ayan. Lalagay natin 4 kasi Ether 4 para meron tayong access point. Big sabihin, lalagay natin dyan yung mga outdoor antenna natin. Yung mga outdoor antenna. Then, apply. Okay. Then, itong Ether 3, ilalagay naman natin sa ating bindo. Ibig sabihin sa ating piso wifi, or bindo, lalagay natin 3. Ibig sabihin, or lalagay natin piso wifi. Ganyan. Piso wifi natin, dyan natin siya padadaanin yung ating piso wifi. Say for example, lalagay natin siya ng papadaanin natin siya dyan sa piso wifi. Yan na port na yan, papadaanin natin siya para sa ating DLAN. Yan. Okay? Then, apply lang natin siya. Okay. So, meron na tayong port. Meron tayong access point. Meron tayong ISP. LAN 5. Ibig sabihin, dito sa LAN 5 natin, ito po yung lalagay natin. Dito yung mga PC. Mga PC naka-network. Maglalagay tayo ng hub. Dito naman sa PPOA, yan po ang connection natin na mga pang-PPOA. Then, itong piso wifi natin, kung ilalagay natin dito lalagay natin dito si piso wifi, bindo machine natin, dito natin ilalagay. Or dito naman po, ilalagay natin dito sa access point, kung gusto mo, medyo malayo ang connection, magbibigay po siya ng IP address, then medyo malayo, 550 meters, 100 meters, or 200 meters, or depende kung lalagay mo siya ng pang P2P, point to point o point to multi-point, kahit 10 kilometers siya pwede, 5 kilometers, 3 kilometers, yan pwede. So sa isang Microtech lang natin siya. So magkakaiba po ang IP address na binibigay. So magki-create po tayo ng bridges. Punta tayo sa bridge, then bridge, lalagay natin bridge 1. Yan, lalagay natin siya ng bridge 1 para recognize natin. Apply. Okay. So, magki-create pa tayo ng isang bridges.
bridge. Yan. Bridge 2. Yan. Apply. Okay. So, meron po tayong dalawang bridge. Bridge 1 and bridge 2. Okay? So, dito po sa bridge 1, ilalagay natin ito si access point and then si piso wifi. Diyan natin papadaanin yung dalawang yan. Dito natin ilalagay sa bridge 1. Then sa bridge 2, lalagay natin si PPOA and then si LAN 5. Alright? So, ganun lang po. Okay, alright. So, dito natin ilalagay. So, punta tayo dito sa port. Add port natin. Huwag natin kukunin si ISP kasi separated dapat siya. Then, bridge 1. Kukonect natin si LAN 5. Apply. Okay. Another. Add natin. Okay, nag-restart nga siya kasi linagay natin siya sa bridge si ating laptop. Then, ayan na po siya, LAN 5. Then, add ulit tayo. Isasabay natin dito si access point. Yan. Si LAN, then si access point para kung magbaligay ka, lalagay natin, apply. Okay. So, sa bridge 1 po natin is, ang nakalagay si access point, then si LAN 5. So, next natin, add ulit tayo. Then, select natin si bridge 2. Lalagay natin si PPOA. Apply. Ulit natin. Add ulit. Bridge 2. Kukunin natin si piso wifi. Add. Okay. So, mayroon tayong dalawang bridges. Bridge 1 and bridge 2. Then, si bridge 1, si access point and then si LAN. Ibig sabihin, nandito po yung ating laptop. O, dito naman po sa LAN, dito natin ilalagay yung lahat ng naka-hub natin, naka-switch. Gamit natin ang switch para makapaglagay tayo ng mga computers na isasabay natin. Alright, so next po tayo, dito tayo sa ito pong access point. Yan po, kung gusto mo mag P2P, mag wireless, dito po sa kanya. So, kung mayroon ka naman na piso wifi, dito mo naman ilalagay sa port na to sa isang bridge. Sa separated bridge po siya. Then, sa PPOA, meron din po siyang separated na IP address. Okay? So, bibigyan natin siya ng iba-ibang IP address para pag sa isang bridge lang po siya magkasabay pero separated ang ibibigay niyang IP address or default gateway niya. So, okay. Since nakagawa na tayo ng dalawang bridges, so i-configure natin siya para makita natin siya since naka-create tayo ng dalawang bridges na. So, mag-create tayo dito ng IP address list para makita nyo. Dito tayo. Add. I-create natin si LAN. Say for example, 25.0.0.01/24. Then, select natin dito si ano ba? Si LAN. Si LAN. Eka, bridge. Nasa bridge 1. Okay? Nasa bridge 1 po. Dalawa po siya sa isang network. Okay? Okay, apply. Okay. Ibig sabihin, si access point and then si LAN, ang default gateway niya is 25.0.0.1. Okay? Yun po. So, next natin, mag-add tayo. Add. Bibigyan naman natin si PPOA ng gateway. So, kikreate tayo dyan, 26.0.0.1/24.
Ganyan. Then, siselect natin separated natin siya kasi dapat si PC Wi-Fi iba rin ang ibibigay niya. Kasi si PC Wi-Fi is si Orange Pi or Raspberry Pi or kahit anong system natin, siya po ang magbibigay ng IP address. So, dito tayo sa PPOA, yan. Apply lang natin. Okay. Okay, bakit nakita nyo? Bakit si PPOA 2 wala sa bridges? Kasi magka-separate po siya si PC Wi-Fi and PPOA na magbibigay ng IP address. Then si PC Wi-Fi magbibigay din po siya ng sa kanyang IP address. Pero mag-separated po siyang bridges. Okay? Magka-separate po siya. Sa isang bridge po, magka-separate po ang gateway niya. So, ayan po ang ibibigay natin. So, yan. So, punta po tayo dito. Then, lalagyan natin siya ng search natin yung ating ISP. Okay? Client natin. ISP natin. Add. Dapat bound na. Okay? So, bounded na siya. Ang ISP natin. Then, next natin is punta tayo dito sa DNS. Yan. Maglalagay tayo ng Google DNS natin. 8.8.8. Then, lalagay natin dito another 1.1.1.1 para sigurado. Allow natin yung remote request natin. Apply. Okay. So, mayroon na tayong DNS and then client. DHCP client. So, pupunta tayo para magkaroon tayo ng internet. So, punta tayo dito sa firewall. Punta tayo dito sa NAT. Then, dito sa general, source NAT. Dito tayo sa out interface. Hanapin natin si ISP. Okay? Out interface, ISP1. Then, sa action natin is masquerade. Apply. Okay. So, ayan na po. Mayroon na tayong firewall. Ayan. So, i-disconnect ko po yung Wi-Fi kasi connected po ako sa Wi-Fi. Yun na po. Then, tingnan natin sa terminal kung meron na siyang nare-receive. Ping 8.8.8.8. So, ibig sabihin, mayroon siyang nare-receive na data, communication. Mayroon na tayong data na mayroon siyang packet. Okay? Mayroon siyang packet na nare-receive. So, wala pa tayong net kasi wala pa po siyang IP na ibinibigay sa ating LAN dito sa 5, sa LAN port natin. Okay. Alright, so punta tayo dito sa IP server natin. DHCP setup lang tayo para magbigay po siya. So, punta po tayo dito sa bridges po. Bridge 1. Bakit hindi ko po sinelect si LAN 5? Kasi sa isang network lang siya. Sa isang bridge. Bridge 1. Next natin. Yan. Next lang natin siya. Setup completed. Since yan po. So, mayroon na tayong IP para sa ating LAN. So, bakit wala pang net? So, kaklik lang natin siya. Balik tayo dito sa Ethernet. Then, change adapter settings. Disable natin siya. Then, enable. So, yun po. Ibig sabihin, na-refresh na. Ayan, may internet access. Try nga natin siya. Speed test nga natin. Pass.com. So, ayan po. So, ayan na nakuha. Ayan po ang ISP ko. Is 400 to 300. Something bumababa siya. 330 Mbps. 340. Ayan. 330. So, that's it.
Yan po, ibig sabihin may internet na tayo. Try natin mag-YouTube. Yan po. Yan. So, yun nga tayo dito sa rigger. Yan. Sample. Alright, so yun po. Ibig sabihin, meron na tayo. May internet na tayo. So, balik tayo dito. Since nalagyan na natin si LAN 5 and then si access point, same po silang dalawa. Ang gateway nila is dito tayo. Ayan. So, ang gateway nila is 25.0.0.1. So, titingnan natin. Try natin dito. CMD natin, IP, config, ganyan. So, ayan po, ang gateway niya, ito. Ibig sabihin, default gateway is 25.0.0.1. Ibig sabihin, yun po ang IP ng aking network. So, lahat pong itatapon po dito sa ating access point, say for example, mayroon kang access point na ilalagay para sa antena, then dapat kailangan po lalagay mo rin siya ng password para ikaw lang po ang makakonect. So, yun po, kahit ilang kilometers pa yon, at least isang gateway lang siya. So, paano naman si PPOA? Ito, or si Piso Wi-Fi. So, lalagyan natin ito si PPOA ng kanya ring IP address pag nagbigay siya. Diba? May PPOA. Kasi may PPOA dapat siya. So, ang ilalagay natin sa PPOA is 26.0.0.1. So, yun po. So, punta po tayo dito sa IP full. Yan. Okay, yung full nito is para doon sa LAN natin. So, add lang tayo dito. Lalagay natin na PPPoA full. Ganyan lang po. Then, reach natin si PPOA natin. 26.0.0. Lalagay natin is, say for example, 5 dash kung hanggang saan ang gusto mong ibigay. 26.0.0. Halimbawa, gusto mo is ang makakonek lang is 10, di 15 lang, ganyan. 5 hanggang 15 ang IP address, hanggang dun lang siya. Okay, yun po. Then, apply lang natin. So, ayan po, mayroon na siyang si PPOA, magbibigay siya ng IP address, 10 lang ang bibigyan niya ng IP address. Nag-start siya ng 26.0.0.5.6.7.8 hanggang 15. Hanggang doon lang po sa kanyang sa PPOA. So, ibig sabihin, magka-separate po siya na connection. So, dalawang bridge ang create natin, pero magka-separate po siya. So, yun po, si PPOA. So, yun po ang pagkikreate natin ng meron tayong LAN, dalawang bridges natin, magka-separate po siya, magkaibang IP address. Okay? So, that's it guys for my video. If you like this video, please like and comment and subscribe in my YouTube channel. So, abangan nyo po sa mga susunod ko pang video about dito sa ating Microtech tutorial. See you guys for my next video.